So yan, bago po ang lahat, bumabati po ko sa inyo na sa magandang hapon. Ngayon po ang oras na po ay alas 4. Kanina po, tinawagan po ako ng aking customer na ito. Kaso nga lang po ako may ginagawa. Kaya hapon na po ako nakapunta dito. Ito po ay twin tab na Sharp. Ang brand po nito. Pasensya na po kayo, aking pinalas na dahil may iba na rin tumingin na magagawa. Hindi nila tinuloy. Kaya nahintay pa rin dahil yan po ang brand. Sharp. Reklamo po na may-ari ito. Pagkada po ginagamit ay may nag-aapoy na napapansin nila. Ito po ang pinaka-wash timer. So yan po ay aking natestar na rin po kanina lahat. Normal naman po ang kanyang capacitor saka wirings ito ng pinaka motor ng washing. Ito po ipapalitan ko po ng bago. Ito papapalit ko dito sa wash timer niya po. So akin muna po yan tatanggalin yung wash timer niya yan. Papakita ko na lang po sa inyo mamaya pagka akin natanggal na po yan. So yan po, update ko po dito sa aking pinapalitan po ng wash timer. Ano po, ayan. Pinalitan ko na po ng bago. Nilagay ko na po yan, aking pinormal na po doon. Ginawa ko na po ng paraan diyan dahil medyo mahaba po dito, pinutulang po ito. Para gumit na po itong kanyang pinaka-wash timer. Ito po ang kanyang dati nakakabit. Kung makikita nyo po yan, may itim na po loob. Talagang yan may grounded na po dyan. Ito po, kung mapapansin nyo po, ang color coding po ng Sharp ay red, blue, and white. Ito naman po aking ikinabit na bago ay brown, yellow, and red. So, yan po nito, ang magiging po ng pinaka-timer po nito. Ito po yung sa forward saka sa reverse. Ito. Yellow at saka red. Ito naman po ay itatap dito sa white. Ito po ay pupunta doon sa isang linya po doon sa pinaka power cord po niya. Doon sa kanyang pinaka body. Yan naman po ay madaling kabit po pagka mga ganitong 3 wires lang. Kahit magkakaiba po ang kulay, ayan po ay may kabit niyo po ng tama. Yan po yung akin lang pong lalagyan ng electrical tape at akin pong lalagyan na rin ng cable tie dito para hindi mabasa. Update ko po kayo mamaya mga idol. So yan po, naikabit ko na po ang pinakano niyan. Naitugsong ko na po ang mga wires niya dito. Nalagyan ko na po ng electrical tape yan. Tapos nilagyan ko na rin po ng cable tie para maganda po ang ating pagkaka-wirings. Sinunod ka na rin po ang kulay pula sa kanyang pula. Tapos yun naman kanyang yellow ay dito sa blue. Yung brown ay sa white. Yun naman pong pula at saka blue. Pwede naman po magbalik na doon ang inyong pagkakabit. Dahil yan naman po ay wala mang problema dahil forward at saka reverse yan. Ayan, yan po yung aking tatakluban na po nito. Para maikabit na po natin doon sa pinaka wirings po ng motor ito. Hindi ko na po tinister yan dahil yan na may bago. Tapos kita naman ang ebidensya na talaga hindi kailangan palitan dahil may sunog na po ang loob. Mamaya pa yung aking update ko na lang po kayo dyan. Standby muna po kayo. So yan. Final na po ito. Finished product na. Ayos ko na po ang mga wirings dito. Yan po. Makikita nyo. Binalik ko pa rin po yung kanyang closing wire connector. Tapos nilagyan ko pa na electrical tape. Yan. Ito naman po ang kanyang pinaka spin dryer. Ito po ay ginawa na rin po. Yan po. Dinagdagan ng capacitor na 1.5 ng unang gumawa. Pero okay naman po yan. Pinalitan lang po natin ng wash timer. Ready ko na po itong panghila sa drain niya. Ayan po. Ito po yata ipapay ng testing na mamaya. Ito po yata inikot na kanina hanggang 15.
para makita ko po kung siya ay hindi nasabit pag bumabalik. Para pagka tinesting natin mamaya ay diretso uwi na po, para dahil ngayon po ay gabi na. Siguro po ngayon mga pasado alas 5 ng mahigit. Yan, dyan lang po ilalagyan ko ng tubig. Mapapansin nyo po itong kanyang pinaka spin dryer, yan po yung nakarekta ng kanyang contact point switch. So, yan, dahil na sira na po ang kanyang takip, yung door switch niya. Kaya wala na po kanyang. Hihintay na lang po na may-ari yan sa timer, spin timer na tumigil. So, lalagyan ko muna po ng tubig yan. Titingnan ko muna po kung may tagas ang hose niya mamaya. Para kung sakali ating magawa ng paraan bago natin iwan. Yan, ating pa-final testing na po yan, mga idol. Nilagyan ko na po ng tubig yan. Tulad nga po ng sinabi ko kanina. Kung nga pala po yung aking pinilit ng timer hanggang dito sa 15. Kaya po ay patapos na po yan. Kaya pagkasaksak niya po, ayan, gagana na po yan pagkasaksak nitong power cord. Para aking makauwi na ng diretso ulit sa bahay. Pasaksak ko na po sa extension. Balikan natin kung over forward. Ang kanya nga pala pong pinaka sharp gigawatt 8.5 kilograms ES dash 40 ES 850. Yan ang kanyang model po ng twin tab na washing machine na ito po. Ayan, ating testing po ang kanya pinaka spin dryer para sigurado po tayo tatakbo. Sabihin ko po ang kanya spin timer. Ayan, umikot na po ang kanya spin dryer para sigurado po tayo bago umalis na gumagana po ito. Ito kanyang pinaka-hose nung una kong lagay ay may tagas, kaya medyo pinahaba ko po ang spring para tumulak po ang kanyang drain valve para ayan o. Nakikita nyo pagka-agin rin ko po yan kung nakikita rin ko po yan yan. Lalabas po ang tubig niyan, tapos aking pipilipin sa sarado. Tignan natin kung siya ay nagsasara kanyang drain valve. Ayan, wala na. Sabihin ay ayos po ang aking pagkakaano ng spring niya. Kahit pa paano yan ay hindi lalabas ang tubig. Hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito, mga idol. Kung may nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo sa aking pinahagi ngayon, kailangan po pipiliin po yung mag-like, mag-subscribe, at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay sa all para lagi po kayong updated sa mga bago po ang video niya. Maraming salamat po mga brother, mga loots, mga idol. God bless po sa atin lahat at tingnan po tayo lahat sa ating pang-araw na hanap buhay. Ayan, medyo hindi tayo pinaharapan niya sa ating trabaho. Medyo busy lang po ngayon ang ating trabaho. Kaya salamat sa Panginoon. Bye-bye na po mga idol.